Happy Saturday, everyone! This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan na Tarayan Showbiz Edition. And of course, this is our episode 12 for our season 6. At as of today, palakpakan na may kasamang sigawan tayong lahat kasi po, we have 3,800 plus subscribers. Yes. At of course, Organic. the adjective of choice, organic po yan. Maraming salamat po sa pananalig, sa pagsuporta, sa pagmamahal, at syempre, sa panonood sa The TT Show. At dahil nga love nyo kami, love nyo si Glenn, ang aming Easy Chika ay love nating lahat. Yes. Glenn, ano ba tong ating unang pag-uusapan? Ayan, sa ating Easy Chika, syempre, what's wrong with Secretary Kim? Patok na patok sa showbiz. Oh, di ba naman? Congrats! Palakpakan naman. Congratulations sa buong crew, buong mga artista ng What's Wrong with Secretary Kim na pinapalabas sa View App. At nabalitaan ko, nung una tong sinalang sa View, nagkagulo ang lahat. Tama. Nagkasabay-sabay ang gusto nilang pagpasok. At saka Hindi, di ba, buong araw super trending talaga. Saka hindi rin makapasok, diba? Hindi rin mabuksan-buksan Yung iba, nung mismo alas 12 ng gabi. Tama. Dahil, iba rin. Nagkaroon ng parang traffic. Oo, nagka-traffic ng bonggang-bongga. Na-tense ang lahat. Correct. Akala nila hindi nila mapapanood ang first 2 episodes, I think, ng What's Wrong with Secretary Kim. Pero agad din naman nilang naayos ng View. Oo, naayos ng View. May paliwanag pa nga si Kimi, di ba? Sa kanyang Twitter site at sinasabi ko ano ang nangyari. At nabalita ko, ang ganda-ganda raw ng performance nito. Oo, kasi pati kumbaga purin-purin ng mga, hindi lang ng Kim Pao, pati yung iba pang nanood, yung galing ni Paolo at saka ni Kim Chiu na, kumbaga, yung feel ng original Korean na series, nakuha rin ng Philippine adaptation. At saka nakita rin nila yung Pinoy elements din na dinagdag. Dinagdag na wala sa original Korean drama. Right? Walang bakla sa original Korean drama. Si Phil Ramos nandun, di ba? At manager sa office. Correct. Di ba? Ang kapansin-pansin, talagang super kinilig sila sa Kim Pao, syempre, di ba? There is something so different about Paolo Avellino's performance, di ba? Parang ibang-iba siya rito. Una sa lahat, sobrang gwapo. Pangalawa, panalong-panalo pala siya pag lagi siya nakasuit. Yes. No? Tapos yung talaga pag sinabi niya, I'm perfect. Ang yabang ng dating. Oo, pero parang irerespeto mo pa rin. Oo. Tapos yung mga linyahin na, who am I going to fire? Yung mga drama. Tapos yung nagpapaliwanag I so love that scene, yung nagpapaliwanag si Kim na bakit siya magre-resign, bakit siya magkakagano. Tapos bilang sabi niya, kasi gusto niya magka-baby, ganun. Sabi niya, then marry me. Oo. Bigla, nagulantang. Nagulantang. Si Secretary Kim. Ang galing, ha? At talagang the chemistry hindi daya. Ng dalawang artista, di ba? At dahil sa sobrang galing ng What's Wrong with Secretary Kim, balita ko, totoo bang papalabas na rin sa Canada at sa ano? Actually, pinapalabas na siya sa US at saka Canada. At napapanood siya via I Want TFC. Kaya. Naku, lalong dadami tayo kang ang Kim Pao. Ang Kim Pao followers at Kim Pao fan. At sige sa lahat, mas maraming matutuwa sa What's Wrong with Secretary Kim. Yes. Ikaw, as a regular observer of showbiz happenings, sa tingin mo ba itong Kim Pao talaga magtatagal? I believe so. Kasi hanggat nasusundan ng mga proyekto nila, I believe na magtatagal siya. Kasi kita mo naman yung pag-level up, hindi lang ni Kim at saka ni Paolo, kasi na-carry nila pati yung fans nila, talagang overwhelming yung support ng fans, di ba? At surprising pa doon is that lahat na kasama nila rito sa show magagaling. Oo. Diba? Kasi may eksena para nag-iinuman-inuman na si Angge kung tumungga ng alak. Diba? Nakakatuwa na everyone is putting their A-game in the show. Number 2, sa tingin mo ba, Glenn, itong show na to talaga ang magluluto sa romansahang Kim Chiu at Paolo Avellino? Ito talaga yung slow cooking ng kanilang quest papuntang relasyon. Sana. Wish ko rin naman. Kasi kumbaga, nakita rin naman natin yung paunti-unti rin kasi, parang nire-ready nila yung
mga sarili nila. 'Di ba? Alam mo naman ang mga kaganapan sa kanilang buhay pag-ibig sa kanilang dalawa, 'di ba? So, hindi pwedeng biglaan agad sila agad, 'di ba? Parang slowly but surely. Oo. At meron isang panayama ating katotong si MJ Felipe, di ba? Nakinabi noon ni Paulo Avellino na yung mga pakilig niya rito, hindi niya fine-fake. Yes, oo. Totoo to lahat. At for him, dream come true na makatambal si Kim. Na gusto niya kasi talagang makatrabaho si Kim noon pa. Kaya At lang. natutuwa siya na after lang, nasundan agad, di ba? Saka para kasi talagang dati, posibleng magkatambal sila. Kasi nga, nung una may Gerald, si Kim. Tapos biglang nag-hit kasi yung Paolo at saka Janine, di ba? Janine. Actually, before Paolo at Janine, nagka-Paolo Casey pa, di ba? So, tapos biglang nag-Paolo Janine. Tapos yun nga, the same time, si Kimi naman, may jowa pa noon. Yes. Di ba? Kaya ngayon, parang this is the right... Pa, Pero nakakatawa, parang the universe talaga is conspiring na ito na ang tamang panahon, ang tamang pagkakataon para sa kanilang pagkasama. And what a great way to reward their fans, but with this wonderful, wonderful show. At saka ang patunay ng power ng Kim Pao fans and Kim Pao universe yan, yung kita mo naman sa ating palabas, ang viewers ng Kim Pao, makikita mo sa mga comment section, napakasipag na ipakita yung suporta nila at pagmamahal sa Kim Pao. Syempre sa atin na at maraming salamat po sa inyo. Oo, sa mga Kim Pao fans na naging taga-subaybay namin, maraming salamat po sa pananalig. Kami po naman ni Glenn at dati rin ni Alex, hindi po namin kayo binubola. Gusto po namin talaga si Paolo Avellino at gusto namin si Kim Chiu. Dahil naniniwala kami na dalawa sila sa pinakamahuhusay na artista sa ating bansa. Yes. At dalawa sa pinakamabait din. Oo. At sa akin more than anything, it's just nice that they have a project together na talaga nakikita mong they're working very well, exquisitely at that. At talagang wala kang maipipintas na how lovable they are. Correct. Yung banter, yung bangayan ng boss at sekretaryang copy po, ganoon lang na ganoon. na 'di ba, lumilihis kunyari pero nabibueltahan pa rin correct. nung character ni Paolo Avellino. So kami po kasama niyong mga Kim Pao na umaasa, nananalig na one of these days, sabay-sabay tayong magsisigawan ng mabuhay ang bagong kasal. At naku naman, Kim, sabi nga, Kim is one of the ladies who deserve true love. At ganoon rin si Paolo Avellino. Diba? They deserve to share true love's kiss na hindi lang sa harapan ng camera, kundi sa harapan ng simbahan na pinapanood natin lahat. Diba? Yun na, futuristic na tayo kasi parang feeling ko doon naman talaga papunta eh. Oo, sana nga. Diba sabi nga sa matandang kasibigan, kung ano man ang hinaba ng prosesyon, sa simbahan na naman ang tuloy. At dahil dyan, at kayo sa mga simbahan na ganyan. Basahin natin muna natin yung mga greetings, Glenn. Una. Syempre, from Kim Pao fan ay si Pia L. Sa lahat ng napanood ka na analysis of the Kim Pao phenomena, both of your comments and reactions are the most realistic and intelligent. Kahit na gusto ko lahat ng reactions dahil sa kilig factors, yung sa inyo ang pinakagusto ko. Napasubscribe ako. Ay, thank you! At tamang-tama, Pia, ang pag-subscribe mo. Tama. Ako naman, huwag nyo naman masyado pong i-push yung masyado kami intelligent ni Glenn. Okay na po ako na maganda lang ako. At saka mahal din talaga namin ang Kim. Yes. From Linda, congrats! I love your The TT show and I'm always looking forward every weekend to your wonderful show and more power to The TT show. Keep well and stay safe. God bless to you both. Maraming salamat po, Linda. Ikaw na magpasado ng Linda, nahihiya ako. Ayan, kay Fernando Crisostomo, 9816. I miss Alex. Yan, si Alex Brosas po yan. Pero kayang-kaya ni Alwin. Dali ng show. Magaling talaga si Alwin. Diyos ko. Totoo naman talaga yon. Ginoong Crisostomo, mahal na po talaga kita. Digawan mo na ako. Pero speaking of Alex, sa aming kaibigan Alex Brocas po, ay maayos na. Yes, He's just recuperating. At sooner than soon, makakabalik po siya sa The TT Show. Yun nga lang po, kung pipigilan
Ay, ako talaga, hindi. Hindi po. Andito Ito lang po pa. ako, pansamantala. Oo. Basahin mo to, Glenn, dahil ikaw ang dapat magbasa nito. Ay, taray. I meet C, 94-86. Perfect ang score ni Guess Glenn Sibonga. Oh, thank you. Dahil di niya inokray ang mahal naming si David. David, ikaw ko po yun. Si Liza Soberano di nga magaling mag-acting pero sikat. Si James Reid di rin naman. Si Kim Chu di rin magaling umakting. Oh, hindi ah. Kita mo di sumikat ang linlang masyado. Oy, sumikat naman po. Kasi si Kyla Estrada ang sumikat. Imbis na siya. Totoo naman sumikat talaga si Kyla Estrada. True. Doon. Wala naman masama kasi entertainment ang showbiz. I mean, di naman nag-artista si David para maging Vilma Santos na puro awards in acting. Bakit pag ibang artista galing sa ABS-CBN exempted sa di masyadong magaling umacting pero pag taga-GMA bawal at madami comments pag taga-GMA unfair, double standard. Wow. Kung napapasaya ang mga tao ay suportahan kasi binubuhay nito ang showbiz world na dati patay simula nag-pandemic at nagsara ang ABS-CBN. Just be fair na okray ng ABS-CBN talents at okray ng GMA talent. So gusto mo mangyari, Missy, okray ng lahat. Wag lang parang puro GMA, wag lang parang puro ABS-CBN. Hindi, siguro, gusto niya siguro maging fair. Yes. Oo. At pinapangako naman namin sa The TT Show na lagi kami talagang patas sa halos lahat ng bagay. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko aking kaibigang bonggang-bongga, Glenn Sibonga. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.